Sa mga OFW na patuloy na nagtatanong kung may makukuha bang cash assistance sa OWA kapag umuwi sa Pilipinas ang isang OFW or kung sino-sino ba ang makakakuha ng cash assistance. Eto guys, ang mga distress, displaced at mga unfinished contract ng mga OFW na hindi pinalad sa ibang bansa or nakaranas ng pamamaltrato sa amo. Eto guys, may paliwanag base sa karanasan ng mga kababayan natin. So, sino-sino daw po ang pwedeng makakuha ng financial assistance sa OWA? Yung may referral kung saan bansa ka nang galing. Yung inyo kasi special, naka-indicate special. Sabihin, hindi lahat meron nun. Special lang. Opo. Yung mga distressed lang po. Mga distressed. Basta binibigyan po ng embassy yun. Ini-indicate po yun. Lahat may referral. Galing sa OWA doon sa bansa na yun. Hindi ko pala lahat mabibigyan. So, work-related. Hindi pwede personal. Pero clear ko lang po na if ever active man po siya, finish contract siya or break contract pero wala siyang problema, wala po siya makukuha. Tama po ba? Yes, tama po. Ayan. Sasagutin ko lang yung mga katanungan nyo dahil nga kaka-upload ko lang ng video about nga dun sa OWA. So marami nagtatanong sa akin kung meron daw ako natanggap na cash assistant kasi ayun ang lagi nasa isip ng mga OFW lalo na pag umuwi sila ng Pilipinas kung makakatanggap sila ng cash assistant galing nga sa OWA. So eto po, sasagutin ko kayo dahil po naitanong ko po yan yung nagpunta ako ng OWA doon nga sa lugar namin na to. Tinanong ko siya doon sa member ng OWA. Tinanong ko kung meron akong matatanggap na cash assistant dahil nga matagal na nga ako sa abroad. 13 years ako nag-abroad. So lagi natin iniisip pag uwi tayo, makakatanggap tayo ng cash assistant para yun yung panimula ng pangnegosyo natin dahil ayun ang lagi sinasabi ng OWA na ayun ay matatanggap ng mga OFWs. So eto na nga, eto na ang chismis mga kachimay. So, sa lahat na nagtatanong about sa cash assistant, wala pong matatanggap. Lalo na yung mga OFWs na natapos ang kontrata, hindi minatrato ng amo, hindi nakulong, at maayos naman ang kanilang pag-uwi galing sa Pilipinas. Wala kayong matatanggap na cash assistant galing sa OWA. Kung meron man, may nagbibigay na OWA, pero hindi naman siya kalakihan. So, ang nakakatanggap lang talaga ng cash assistant galing sa OWA ay yung minatrato ng amo galing sa abroad. So, ayun lang ang binibigyan nila ng cash assistant. Ayun lang yung kanilang pina-priority. Tayong mga OFWs na nakatapos ng kontrata, matagal sa amo at maayos naman ang pakikitungo ng mga amo natin sa atin. Pag uwi tayo ng Pilipinas, ang ma-assure lang na matatanggap natin sa kanila, na huwag naman sanang mangyari, pero kung mangyari man na magkaroon ng sakit ang OFWs, magkaroon ng karamdaman at kailangan ng medical assistant, ayun ang matatanggap natin sa OWA. Makakahingi tayo ng tulong sa kanila sa medical assistant. Pero sa cash assistant, na sinasabi na 20,000 daw ang matatanggap ng mga OFWs, wala po silang matatanggap na 21,000. So, pinapasalamat ko na rin kahit hindi kalakihan yung natanggap ko, yung nagpunta ko ng OWA. At least biyaya yun galing sa OWA. So, nakatanggap ako ng bigas, ng delata, ayun nga, Colgate toothpaste. So, pinapasalamat ko na rin yun kasi hindi mo naman mapupulot ang halaga nun pag ikaw, diba? Hindi mo naman mapupulot yun kahit pa paano, diba? Pera din ang binili doon. So, ayun, pinasasalamat ko na rin yun kahit ganun lang yung na-receive ko sa OWA. Nagpapasalamat na rin ako. So, yun nga mga kachimay, sa mga nag-expect na mga OFWs na wala mga tatanggap na cash assistant. Kasi ang sabi sa doon ng member ng OWA, ang OWA naman daw kasi ay 2 years lang siya at na-expire din daw po ang pagbigay natin ng hulog sa OWA. After 2 years mo, wala na siya. So, hindi siya katulad ng SS na pag ikaw naghulog ng SS, ay meron ka talagang matatanggap sa SS. Pero sa OWA, every 2 years lang. At hindi naman daw kalakihan yung ating inihuhulog sa OWA. So, 5,000 lang daw yan every 2 years. Or katulad ko 13 years. So, ikinompute niya yung 13 years ko. Ang sabi, mga 5,000 lang naman daw yung aking naihuhulog sa OWA. So, ayun lang, mga kachamay.
So, sa mga nagtatanong dyan, marami kasi nagtatanong. Pag, alam mo yun, pag pupunta ng OWA, laging iniisip kung may cash assistant. Walang cash assistant. Meron nagbibigay na noon daw may nagbigay na cash assistant galing sa OWA, tagwa 1,000 yung binigay. Pero yung nagpunta ako, pagkain lang yung ibinigay, bigas, tsaka delata. Para sa kaalaman ng lahat ay ang OWA membership nating mga OFW, ang main purpose talaga nito ay insurance na maihahin tulad sa isang renewable insurance na kailangan nating i-renew bawat 2 taon, at isa sa cover dito ay ang pagiging distressed OFW. Meaning guys, ang mga nakukuha ng mga distressed OFW ay parte ng kanilang insurance bilang isang aktibong miyembro ng OWA. Kaya kung naging okay naman ang employment mo sa ibang bansa at tumagal ka sa abroad, ay responsibilidad nating paghandaan ang ating pagre-retiro. Mag-ipon, maghulog sa SSS para may pension balang araw, at iba pa. Kapag naman may nangyari sa isang OFW or aktibong miyembro ng OWA, ito ang makukuha ng kanyang pamilya. Kasama na dyan ang scholarship na pag-aaralin ang anak ng isang OFW na naiwan nito. OWA coverage po natin? Yes. Okay. Your Honor, Madam Chair, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat, sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership. Pero kung patuloy ka pa rin nagrereklamo at nagmamatigas na hindi nagbabayad ng iyong OWA membership, kapag may nangyari sa isang OFW ay walang makukuha ang pamilya mo. Kahit scholarship ay hindi mapag-aaral ang maiiwan mong anak. Ngunit mabait pa nga ang OWA dahil kahit hindi ka aktibong miyembro basta isa kang OFW, ay may makukuha ka pa rin 25,000 na burial benefits. So, dapat nagre-renew tayo ng ating OWA membership kada 2 taon dahil insurance nating mga OFW yan habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad, at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, eto lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature, at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tama-tama po yan, Ma'am Jane. At doon sa ating valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan.